Okay, hot seat. So, One Piece naman tayo. So, dahil pinanood ko One Piece, sila ay magtatanong. Ang chat ay magtatanong. Anong tanong nyo sa One Piece Netflix? Yeah, pwede kayo. Ako isa lang Ako naman. napanood ko. Sequence nyo, ha? Planuhin nyo. Ako napanood ko mo din. na. 2 episode pala. Napanood nyo na pala yun. Sige, yan. Panood ko na lahat. Ay, talaga. Pinanood ko kaninang madaling May crush araw. ako. Si Zoro. Kilala ko na. Si Makenyu. Sino pa nga ba? Shucks, ang hot talaga ni Zoro. Si Makenyu. Si Makenyu. Zoro. I'm not surprised. Si si Yukeichiro Inishi yun. Grabe. Sabi ko, kaya kakastart ko lang kasi kanina eh. So, yun. So, sige. Pinanood ko siya buo, dire-diretso. Talaga. Kumusta? Kaya, Ako kasi madaling araw na. Dal- I-sequence nyo nga. Ano yung mga tanong nyo? Sige, start natin. Superficial muna. Kumusta ang mga characters? What do you mean? Like, yung... Nagmamatch ba sila kung sino sila sa manga or sa anime? Or... Majority of the times, yes. Ooh, I agree. 80% of the time is nagmamatch sila dun sa characters nila. Oy, pwede Pero na merong 20% na mapapansin mo if nanonood ka ng One Piece or alam mo yung mga One Piece characters. Pero kung bago ka dun sa, hindi mo mapapansin to. Parang, wow. May sample ka ng 20%. May sample ako ng 20%, yes. Lagyan na natin siya sa bad things. Ialagay na natin siya sa Sige. Ano pa? Saka, Teka, may yung storyline, hindi nila, di ba kasi, kumbaga yung kung paano nag-start yung sa anime, hindi nila ginaya basically yung kung paano yung umpisa. Di ba, Zero? Hindi. Iba. So, natin sa episodes, no? Episodes na... episode 1. Ano yung episode 1, ang ganda nung pacing. Dire-diretso. Uy. Parang gano'n, dire-diretso siya. Episode 2 and 3, medyo bumagal na yung pacing niya. Pero okay pa din. Yun yung niya. And then, na-mention nga ni Shell kanina is hindi nila binagay, hindi nila kinuha one-to-one dun sa Hindi siya ganun. Mapapansin mo yun obviously dun sa mga last few hindi naman, sa 8 siya eh. So, mga around 5, 6, 7, yung Barati scene, yung kay Sanji na part is medyo nag-iba na yung, may mga ibang kwento silang dinagdag. And then, at the same time is, si Garp, yung lolo ni Luffy. So, nag-iba yung motivations niya dito. Parang, let's say, ginawa nila siyang, hindi siya smart way. Ginawa nila siyang villain. Pero tinatago nila kung ano talaga yung bakit siya villain. Spoiler alert sa mga nakikinig. Spoilers alert sa mga Spoiler alert sa mga... Pero hindi siya villain kasi in-spoil nila agad-agad. Kasi ang ganda ng build-up sana. Kasi sana binild-up nila na na apo ko nga pala si Luffy. Pero hindi. Parang in-spoil nila agad na nga pala apo ko si Luffy. And then sinabi din agad ni Luffy sa crew niya na nga pala lolo ko yun. Sa One Piece kasi na anime, sinabi niya yun sa Water 7 pa. Malayo pa. So, I think sana ginawa nila dito, sinabi niya yun around yung sa ending scene para parang naging comedic effect siya. Pero hindi, parang episode 3 pa lang ata. Nga pala, lolo ko yan. So, parang nawala agad yung parang may climax na moment. Pero, paano pa? Ayoko nag-iingat ako ng konti. Nag-iingat pa daw siya sa lagay na yun. Sa lagay na yun. May na-spoil ka na nga sa Twitch chat eh. Sorry. Q&A session to. Mamaya basahin din natin sa Twitch ko. Kasi binanood ko na siya. Sa mga nanonood ba, napanood nyo na din ba guys? Anong opinion nyo regarding it? Kumbaga, full context lang is binasa ko lahat ng One Piece manga. And then, pinanood ko na lahat ng One Piece na anime. Right now is iniipon ko yung latest na arc. Yung dun sa, yung samurai na arc. Iniipon ko pa. Wano. Wano arc. Kasi gusto ko dire-diretso yung panonoorin yun. Yung 100 plus episodes na yun. Yes, because you're crazy. May tanong ako sa'yo, Zero. Yes. Kasi hindi ko pa di ba actually, hindi ko pa nga natapos yung pangalawang episode. Parang patapos, nakatulugan ko kanina. Nakatulugan mo si Makenyu? So, dire-diretso ko eh. Hindi kasi syempre, napagod ako. So, anong tawag dito? Lilitaw ba dito sa season na to si Boa? Hindi. Wala pa siya. Okay. Malayo pa siya, diba? Pero nandito na si Hawkeye. Kaya nga Si Mihawk. So, si Hawkeye tuloy puta. Sino? Mihawk. Naging Marvel lang po. Nakorek ko siya. Nakorek ko siya sa One Piece. Yeah! Achievement unlock for sides. Pero ano ba?
Hindi pa Pero siya lumabas. I agree with which is okay with lang. Zero na parang hindi talaga nila ginaya kung ano yung mga yung sa episode 1 ng sa anime dun sa which is para sa akin na in my opinion maganda din yung face kung paano nila inumpisahan. Hindi nila ginaya yung dun sa anime. Kasi sa tingin may downside nga. May downside sa mga talagang fan na parang yun na nga. Bakit? Hindi rin sa fan. Paano ba? Wait. Pero bias nga pala ako. Sinasabi ko na ngayon, bias ako. magkaiba. So, at least maganda magkaiba tayo ng opinion. Pero sa akin nga, somewhat naman, okay naman yun nga yung naging flow. Kasi parang yung introduction ng characters, parang medyo somewhat na-emphasize. Yung sa episode... Kasi episode 1. Episode 1, maganda talaga yung pacing niya. Hindi ka mabobore na tipong tuloy-tuloy. Kasi tignan mo, nakatulog siya sa episode 2. Sa episode 1. Pero di ba yun nga? Mas marami ba scenes si Zoro sa episode 1 tsaka sa episode 2? Oo. Yes. Kaya pala. At lahat ng every time na may action scene si Zoro, parang napunta sa kanya lahat ng budget. Yun na lang yun. Ganun kaganda yung fighting scenes niya. Iba yung kay Makinyu eh. Tsaka parang dance yung dating niya dito, hindi na yun yung trained eh. Mas okay yung mas okay yung papanoorin ko nga ulit. Trained kasi talaga si Makinyu eh. Na-train yan ng Rurouni. Pero yung binago nilang, 'di ba? Sabi binago yung mga sequence compared dun sa anime at saka sa I think it's fine. For me. Especially kasi ganito yan. Ilang years ko nang napanood yung first episode ng One Piece. So technically hindi ko na maalala. Yun nangyari. Kaya nakalusot sila eh. Kasi hindi fresh sa utak mo na itong specific scene na to ganito yung nangyari. Hindi mo na maalala eh. So parang yung yung point na lang nila is nasi-show na lang nila yung point nila slowly. Parang yung essence niya nandun pa rin. In short. Ang ayoko lang is though kasi pansin ko, ang ang One Piece is ang daming ang daming episodes, daming fillers, daming unnecessary, right? May mga parts sila na para sa akin na importante to. Sana hindi nila tinanggal. Kasi ang One Piece is comedic siya minsan. Seryoso siyang fighting minsan. Pero yung nag-hook sa akin sa One Piece is dahil emotional siya. Kasi may scene doon, lalo na yung kay Nami. Parang hindi nag-earn yung na ba nila yung scene na yun? Yun yung pinaka-last na hindi pala siya last. 7 episodes siya. Hindi ko para. Okay. So, pero hindi para sa'yo hindi siya earned. Hindi siya build up yung yung scene na yun. Oo. Kasi ang daming arc na speedrun eh. Which is okay lang. Again, speedrun nila. Parang episode 1, isang buong arc na yon. Episode 2, yung buong arc. And then, 3 and 4, may mga kinumbayan na sila ng mga arcs. And then, yung Barati arc, kinumbayan na nila dun sa 5 and 6. And Arlong Park, 7 and 8. Basically, sana is nagbigay pa sila ng more emotional more time to bake. I see. More time to bake para hindi na madali. Then tinanong mo kanina kung nag-hit ba lahat ng characters, no? Yeah. May yung sinabi ko nga kanina, hindi lahat nag-hit. Pero si Zoro nag-hit. 100%. I'm not surprised. Meron lang siyang isang scene doon na hindi pala lahat. Nung bata si Zoro. Hindi ko pa nakita. So hindi si Makinyu. Okay, gets. Kasi iba yung character. Kasi para sa akin, parang hindi Japanese characters itong mga hinar nila. Kasi ang backstory ni Zoro, nagtitrain sila ng sword. Hindi siya nag-hit sa akin. Parang kapit-bahay ko to. Parang ganun yun. Kalala niya! Curious tuloy ako. Ano episode yan para abangan ko? Actually, may kasama din ako nanonood. Sabi niya, para klasiko to Parang ganun yung reaction din niya na parang, yung backstory ni Zoro to. Meron akong listahan Yan naman pala Hindi naman siya ready, guys. Ready ka naman pala Hindi siya ready. Hindi ako ready. Umpisa natin kay Luffy. Ano ba yung ko? Kasi lagi nila mini-mention dito na special si Luffy. Dun sa Para sa akin, hindi pa siya special dito. Parang hindi pa niya earned na parang maging special. Yun yung kanya. Tapos, hindi niya pa naabot yung arc niya dun tapos si Luffy is mas marami siyang part na compared sa anime na depressed. Dito sa live action. Dito sa na to, di ba episode 1 lagi siyang masaya, magulo, joy boy nga, di ba? Dito is medyo marami siyang emotions basically. May part na
nagda-doubt siya sa sarili niyang decision, which is hindi niya ginagawa yun sa anime. Kasi wala siyang pakiram dun sa anime. Oo nga, oo. So, ang angle na ginagawa nila dito is parang hindi pa siya ready maging captain. Oo. Yun nga yung dun. Which is weird. Ewan ko, para sa akin, sa pagkakaintindi ko kay Luffy, from the start, yun talaga yung niya eh. Yung ugali niya na, I don't care, fix it, parang gano'n, it will work out, I don't care. From the start, I'm gonna be the king of the pirates, yun na yung niya talaga eh. Yun na sinasabi dito, I'll be the king of the pirates. Pero in terms dun sa cruise niya, parang gano'n na, hindi ka pa ready maging captain. Yung mga crew niya, sinesecond guest din siya, hindi ka pa pwede maging captain. And then, may isang scene dito is, binigyan siya ng food. Parang nag-second guess pa siya na, kukunin ko ba yung food o hindi. Oh no! No! Talaga? May ganong episode? Sobrang hindi siya yun. Diba? Kasi pag si sobrang hindi siya talagang kain kung kain siya. Kakalala mo niya. Yung scene pa nga makulit Ito, para sa itong pagkain na to. Parang gano'n. Ang sagot niya, hindi. Mas kailangan nyo yan. Yun ang response niya. Tapos, hindi. Sige na nga, kukuha ko na yung isa. Si Luffy, pagkakala ko sa animes, naging pirate siya kasi ayaw niya mag-share. Yun. I can eat whatever I want. Kaya nga nalamunin niya yung pagkain na yun. Automatic. Pero, yun lang yung bad part. The rest is majority is okay na. Okay na siya doon. Okay yung depiction ni Luffy. Oh, that's good. That's good. Mm-hmm. Tapos, hindi ko na rin ma-imagine na, okay, si Luffy nga to, yung character na nag-portray sa kanya. Nice. Bagay, di ba? Naman siya, nag-match naman. And then, yung sa CGI part, paano nila isi-CGI si Luffy, no? Paano mo siya i-CGI? So, hide it. Ganun nilang ginawa. Gets okay. So, frame cutting yung ginawa nila na tipong, which is smart. Oo. So nag-workout. Pero, na-workout na nila kung paano yung action scenes ni Zoro, pero hindi pa yung kay Luffy. Again, kasi kay Zoro, Zoro, importante. Zoro yan eh. Papa Zoro. Yeah. Papa Zoro eh. Tayo dyan eh. Yung sa bad part, ito naman, familiar ba kayo sa theme song ng Witcher Netflix? No, I haven't watched. Ano ba? Yung 1? O yung 2? Kahit yung 1 lang, yung season 1 lang ng Netflix, yung intro nila. So yung music nila dito, parang hinire nila yung same person. Why? Talaga? Exactly. One Piece yan, hindi yan. Yung music dito, para sa akin is parang may mali. Iffy ba for you? Hindi siya nag-match for Hindi siya nagma-match. Kasi, out of place siya. I mean, again, bias ako. Kasi may mga scenes, alam ko, Undertaken yung kanta dito. Parang ganon. Alam ko, i-play yung theme song nung, dito, ng One Piece team dito. Oo. So, meron silang isang team, binabago lang nila yung team song na yun to something mellow, sometime action. Pero isa lang yung team na yun. Binabago lang nila yung composition niya in short. Pero para sa akin is... style yun sa anime. Style yun sa anime. Pero dito, gumawa sila ng bagong team. Bagong team nila na tunog Witcher. Bakit of all the things, bakit Witcher? Yes, exactly. So, may mga times na ipi-play nila. I think 2 times lang yata nila play yung One Piece na team. Doon ngumingiti ako. Tipong yes, more of this please. Tapon niyo na yung other music. Tapos meron pang isang scene na may vocals pa yung music, which is shit. Ba't ganun? Hala, hindi ako... yung music, yung bad part. Yung para sa yung bad part. Music score, parang gano'n. Yung music score niya is not really good. Merong unnecessary padding, which is weird. Since ang dami mo ng content, pero medyo minor lang siya. Kasi may mga lore ka na pagkukuhanin, ba't kailangan po mag-pad out? Yes. Then, may nakaramdam ako ng politics din. Talaga? Sa isang scene lang. Sa isang scene lang. Good thing pero sa isang scene lang. Pero bandang latter part na ba ng... hindi, yun baka nakatulugan. Na yun, nandun siya sa anime? O... Wala yun sa anime. So, parang, dito, you go girl, ganun yung message nila kinukonvey nila. You don't have to listen to anybody but yourself. Kasi kinokontrol siya ng isang guy. Parang gano'n yun. So, nakaramdam ako ng para tigil-tigilan niyo yan. Pero good thing, once lang nilang ginawa. And then, merong race swapping. So, yes, may race swapping na naganap. Sino to? Kapatid ni Nami. Sa anime kasi yung kapatid niya. Pero, hindi ko na lang, basta may race swapping. Hindi ko na lang yan. Kayo nang mag-figure out, guys. Parang kayo na lang mag-figure out. Okay. Yeah. And then, yun nga, na-mention kanina, yung backstory ni Zoro, parang hindi Japanese to mga to ha. And then, si Garp Irish, si Luffy Brazilian. And then, yung, di ba, may tension din sa crew nila. Pero, sa anime kasi, parang, hindi ko alam kung nahihirapan yata yung Western na i-convey yung mga tsundere na mechanics. Yeah. Kasi, ang naging, is, parang galit lang sila.
Ganon. Pero hindi pakipot effect, parang ganon yung ano. Hindi nila makonvey. Wala silang concept ng pakipot. Oo, walang concept. Parang sinani niya, parang galit lang siya. Parang ganon yung ano. So, imbis na parang banter talaga, ganon. Tapos wala silang tiwala sa isa't isa. Hindi siya, hindi nila kinuha as a comedic effect. Kasi pag nag-aaway yung crew doon is magiging comedy, nakakatawa pa yun. Ganon yung ano. Dito, hindi, parang galit ako sa'yo. Parang ganon yung ano. Okay, ano yung follow up? Walang follow up. Basta galit lang. Basta galit lang siya. So, yun nga, na-mention kanina, good start siya, and then nagbago na yung ano niya, story niya, bandang Bharati arc, pero it's fine pa rin kasi nandun pa rin yung concept niya. Then yung trailers, may deceptive editing. Mapapansin niyo yan kung pinanood yung trailer, may nag-iba. And ito, para sa akin is masyadong dark. Yung theme at saka lighting. Parang ginawa nilang dark is supposed to be fun, guys. Actually, One Piece is fun. Bright and Pero parang Friends Along the Way parang style. Parang sa unang, kasi nga, yung unang episode, hindi pa again, masyado. episode 1. Oo. Episode 1 is okay pa siya. Nakasolve lahat ng issue and okay pa siya. And then, mapapansin mo is medyo magiging dark and gritty pa siya. For example, may blood. Si Zoro, pinutol yung tao, kalahati. Oo. Kasi ang alam ko si Eiichiro Oda, ayaw niya mag-drawing ng mga death scenes specifically. Pero again, ginaid ni Eiichiro Oda to, so baka may approval niya. Yun, then na-mention kanina, may mga emotional part yung hindi nag-land kasi kulang yung character development. O, kulang yung build-up. Ano pa ba? Maganda yung character design. Kung lahat sila naka-character design. Kasi imagine mo, para ka para kung nasa cosplay convention ka, is, diba? Parang you belong, right? What if meron lang dalawa nagko-cosplay tapos yung iba is normal na tao? May mga ganong scene? May ganong scenes. So, tipo, yung isa, red yung buhok. Yung isa, blue yung buhok. Tapos lahat sila normal lang. Like, guys, main character syndrome. Yung pag nakita mo yung scene, alam mo kagad kung sino sa anime yung main character. Yung may kulay yung buhok, tapos nakaupo lagi sa tabi ng ano. So, yun yung gripes ko lang doon. Pero, again, ito mga sinasabi ko, nitpicking na lang sila. Kasi overall, to be honest, yung show is good enough. Oh, that's good. Ako din. It's good enough. Sa akin din, I agree. Dun sa first 2 episodes na hindi ko pa nga natapos yung second. Para sa akin, yun na nga, itutuloy ko siya. Maganda naman siya so far. That's super good. So, punta tayo sa good part naman. So, production value, yes, well spent yung budget nila. Yung adaptation is, yun nga, sabi ko naman yung kanina, is a very good adaptation in comparison to a lot of animes. I'm talking about Attack on Titans, I'm talking about Death Note, I'm talking about Tokyo Ghoul, etc. So far ito yung best adaptation na nakita ko na lalo na sa goofy, napaka-goofy nung nila, yung basis. This is actually good. And then yun nga, and then na-mention ko kanina, yung mga changes, they got away with it kasi hindi mo na maalala yung mga first episodes. So it doesn't matter as long as nandun yung message na kino-convey nila. And yung flow, dapat yung flow, di ba? Yun yung importante dong yung flow dapat. Inayos din nila yung flow. Yun nga yun din nagulat ako. And then Zoro is the best part. True and true. Si Daddy Zoro. Hindi na papa si Daddy Zoro. Si Sanji medyo kasi nag-aaway sila palagi ni tinatawag niya pa na Moss Head and everything na nandun nila. Kulang yung pagkasimp ni Sanji. Yeah. Hindi lang kay Nami, sa lahat ng babae. Sa lahat ng babae. Medyo kulang, pero okay din yung depiction kasi sa medyo last na lang siya pumasok So, yun. Pero Zoro, best part. Lahat ng scenes ni Zoro, okay siya, except nung bata siya. Yun. Lalo. And then, dito ako magtataka. Ang daming practical effects. Oh, that's good. Which is good. Puro practical practical effects yung So, nice. Budget well spent. So, as a One Piece fan, I 100% na recommend sa inyo to. Yeah. Nice. Wait lang. Yun yung good siya. May kukunin lang ako real quick. Sige lang. Kukunin siya. Make sub number 1. Dub for noobs. Actually, pinanood ko siya. Tinanay kong panoorin na nakadub. Talaga? The Japanese dub. Kasi yung original voice actor yung ginamit nila Pero for the sake ng show is okay, continue na natin. Kailangan makita mo yung as is. Kailangan ma-separate ko yung yung thoughts and feelings ko dun sa anime compared dun sa Kasi ibang medium to Then sabi nito kay Zero, pili ka, Ashoka or One Piece? Balita ko yung Ashoka sucks So yun na lang yun. Reflex Joy Boy is back. Ang ganda to. May t-shirt na siya. Grabe. I-ano na natin, i-promote natin. Sa mga may gusto nito. Hindi ba pwede? Speaking of, may sila Easter egg sila.
Kasi may scene doon na si Luffy is kailangan niyang maghugas ng pinggan. Kasi may kinain siya eh. May kumain siya ng wala siyang pambayad. Wala siyang pambayad. Ang sabi is chore boy. Tawag sa kanya chore boy. Oh, come here chore boy. Gano'n again. Pero joy boy yung niya. So, Easter egg. Laying the So, yan. I-promote na din natin yung sa tropa. And sorry, Onset, kakapasok lang dyan na spoil. Sorry. Sa mga na-spoil po dyan, ayun, spoiler alert. Sorry. Sa manga ko lang sinubaybayan ang One Piece. So, I think you will enjoy tong, live action adaptation. Then, sabi ni Onset, for me, kaya medyo cartoony ang laban ni Kaido, Luffy, is POV ni Luffy. Actually, maganda siya, di ba? Yung laban nila. For me, oo. Kasi, for me, ang ganda ng animation. Yung God animator yung kinuha nila para doon isang At least nga, ayun, truth na manga siya. Yes. May basbas ni Echire. Maganda siya for me. Highly recommended. Sino maganda? Yung One Piece o si Makinyo? Pag kinopya daw nila yung yung One Piece, yung hahaba siya. Ayan, Full Metal Brotherhood. Ano ba? Medyo okay lang sa akin yung Full Metal Brotherhood na live action. Passable siya, oo. Kasi napapangiti pa ako eh. Yung Attack on Titan, punyeta yun eh. Napamura siya. May galit talaga. Burn it, man. Burn it to the ground. Off topic, if may isang pwedeng i-full i-remake na concept, anong choice nyo? Chrono Trigger, Suikoden, Xenogears, Legend of the Gaia. Chrono Trigger for Chrono Trigger. Oh, yung sa kaninang pa lang, pinag-usapan namin puro Chrono Trigger. Chrono Trigger. Yeah. Tapos sabi nito kay Rurouni Kenshin #1 adaptation siya. Okay, hands down. No questions. Maganda talaga 'yon. Pinapanood ko pati yung mga yung mga training rehearsals nila. Parang kulang na lang maging talagang totoong samurai sila. Takeru Sato. Grabe yun. Sa sobrang galing nila mag-train. Alright. So, yeah. Yun yung yun lang input ko dun sa One Piece. So, it's good. It's good. Kumbaga, out of 10. Good. At least. Please rate it out of 10. Hindi ako magre-rate. Hindi ako nagre-rate. Okay. Sige. Fine. Pero, meron lang ako isang dito, as a One Piece fan is, kasi maganda ng ending eh. Nung live action. Okay. So parang yung at the season 1 may ending talaga siya na may ending siya na okay na yung ending na yun na pwedeng doon na mag-stop. Pwede na siyang i-cut off pero hindi nila kasi may teaser sila. May teaser pa sila eh. Para sa akin is okay na eh. Tama na. Parang kasi kinakabahan ako kasi alam nyo, season 1 ng Witcher. May points of error na eh. Dumadami yung points of error eh. Pagka, the more na they show, diba? The more na nakakatakot na eh. So para sa akin, masaya na ako na hindi na nila sinira. So please, tigilan nyo na. Hindi, kung itutuloy man nila, gandahan pa nila lalo. Yun yung dapat doon. Gosh. Diba? Hopefully, andun pa rin si Eiichiro Oda to guide. Oo, kasi totoo. Yung Netflix na Witcher, Diyos me. Yung season 2, nag-iba na. Season 3, parang doon na ako, So, kasi baka mamaya, nagustuhan nila. Nagustuhan nila. Let's do it. Nagustuhan pala nila yung race swapping tsaka politics changing natin. Tsaka yung changing of story. Let's double down. Baka ganun ang gawin nila. Kinakabahan ako. So, para sa akin, okay na guys. Tama na. As a fan. Pero yeah. Dire-diretso ko siya. Ganun siya kaganda. Sounds good. At least hindi ka na yung nadire-diretso mo siya means hindi ka na dismaya at any point. Yeah, I agree. Kasi masaya ako nanonood. Yeah. Actually, dalawa kami nanonood eh. Isama pa ako nanonood eh. Isang fan din. Pero yung isang kilala kong fan na tinanong ko din siya, hindi daw siya nag-enjoy. Ooh. Pero sa amin, sa side ko, dalawa kami. Okay naman. Masaya kami. Nice. Okay naman. Whew. Okay. We're not gonna get canceled. So may bago tayo tapusin. Basahin na natin ulit yung mga comments. Sa side mo. May comments sa akin. Sabi, marami daw na spoil dahil sa ni Zero. Wait, kunin ko na nga yung aking phone. Never daw nagdalawang isip sa pagkain si Luffy. Sabi nga din. Yes. Yeah. Totoo nga yun. Technically, Goku siya sa pagdating sa pagkain. Parang iba ang tama kapag yung original theme song, sana keep na lang nila yun. Yun din yung opinion of nito course, ni lagi naman John Charlie. Tapos, may nagre-request, Zero, sa'yo to eh. Nike t-shirt daw. So, malay nyo, si Zero, siya na yung mag-produce mismo ng Nike t-shirt. Kaka-request nyo Pagka meron sa Kaka-request nyo sa Uniqlo. Ay! Oh my God, no! Kasi bumili ako ng Gintama eh. Na
sa Uniqlo. Maraming anime ang Uniqlo. Pero Evangelion. Wait, yung design naman ang gusto mo naman, Zero. Yung kung katulad dun sa pillow, medyo hindi nila i-release dun yun. Sana i-release nila. Malay natin. Risque. Tapos, kasi binili ko yun Sabi ko, susot ko to. Ako sa kanila. Gumagano na yung mga kasama ko. yung ano yun yung gintama na shirt na yun Pero proud ako. Proud Budol yun. Proud Budol. Proud Budol yun. Tapos last na comment sabi nila, buti na lang hindi ko napanood yung live action ng Attack on Titans based daw sa reaction mo, Zero. Yeah, fuck that. Ako hindi ko pa din napanood. Yeah. Kasi yung... Wag na lang. Ayun. Wag na. Next na. Okay. Sa Twitch. Sa ano yun? Sa anime podcast yan. Sa Twitch ito mahaba. May away yata na nangyari dito. Yeah. Grabe. Yun sabi nito grabe daw trading nila in regards to dun sa Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Ang konti ng special effects daw ng which one? Ng Rurouni Kenshin? Yes, I agree. Pero kung yung sobrang practical ng practical lahat. Di ba? Majority. Kumbaga lines lang binubura lang nila yung mga yung mga wires. Yung mga wires lang. Galing na. Disney, wag nyo sirayan ng Bleach Bosset. Ay, bakit? Nakuha ba nila? Nakuha nila? Ang alam ko, yung pag-anime lang, di ba? I-distribute lang nila yung anime. Yung final, I don't think yung live action, I don't think meron silang something. Pero, I might be wrong. Yeah, meron ba? Grabe yung Kings of Avatar. Mas gusto ko yung live action adaptation. May problem ako dun Hindi ko ma-disassociate kasi iba yung language. In Chick kasi. Chinese ang King's Avatar. Yung live nga pala niyan. Sa Uniqlo Japan, madaming anime shirts inspired, sabi ni Joe. Yes. Pupunta let's bukas go Japan. Nag-spill over sila dito kasi sa Antarctica. Yung culture is medyo malapit. Lapit ng Antarctica at Japan. So, yeah. So, may access ako dun sa mga shirts na yan. Yes. So, that's all the topics we have turned today. If you have topic suggestion, feel free to leave in the comments like yung kanina. And then if you'd like to support us, you can follow, support, comment, subscribe depending on which platform you are. So basically sa YouTube, i-upload namin yung cut version nito. And then sa Spotify, namin yung audio version. So and then sa Facebook, meron tayong mga reels na ilalabas, yung mga highlights lang, kumbaga. And if you'd like to support, to join the discussion pala, we're available every Friday sa Twitch. Every Friday until Saturday. Saturday until Saturday sa Twitch. Sabado na nga pala, I'm sorry. So, and then salamat sa mga nag-join, sa mga nag-follow. Twitch Hanya, thank you for the follow. Okay, Licious, thank you. Joe, thank you. Onset, thank you. Shoutout sa kanila. Again, gusto ko lang introduce ang ating mga host. Go share. Ayan, so guys, thank you for listening or watching our podcast. This is Pearly Chell, your correspondent from Pinoy Gamer. So please do follow my socials. Meron din po akong Twitch, bago lang. Yung live stream ko kasi nabubura pag hindi ko pa siya nasa-save, hindi ko pa sinave. So just follow me, search Pearly Chell sa any platforms like Facebook, YouTube, and Twitch. Ayan, guys. Friendster. Thank you so much. And then we also have Sides. Hi guys, thank you for watching. This is Sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Thank you. Finally, me. Ako nga pala si Zero. Yes, nag-addict ako ng One Piece. And then sa mga nagre-request ng Nike, sure! Ano tayong onion? Onion ng Nike. PM, yun lang. PM nyo si Zero. PM nyo si Zero dun sa link.